Hinamak na manugang. Kabanata 941 hanggang sanap unit ang balat at laman ni Wang Wenxiong ay nagsalita si Alex Dixon. Kung ililigtas kita, natatakot ako na hindi sapat ang 5 milyon. Magkano? Si Wang Wenxiong ay tila nakahawak sa isang negal iligtas buhay na dayami habang siya ay nagmamadaling umungal. Sa anumang kaso, ito ay Tri-Water Town, kahit na pumayag siya ngayon, sa sandaling bumalik siya sa pamilya Wang, hinihiling niya sa kanyang mga tauhan na bugbugin ang mga dayuhang ito hanggang mamatay upang mailabas ang kanilang galit, hindi niya kailangang magbayad ng kahit 1 sentimo. Ngumiti si Alex Dixon at sinabi ang bawat salita. Gusto ko ang buhay ng pamilya Wang mo. Natigilan si Wang Wenxiong, nakalimutan pa nga niya ang asong lobo na baliw na kumagit sa kanya. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na aura na lumabas mula sa katawan ni Alex Dixon, at pinilit niya ito kaya hindi na siya makahinga. Matapos sabihin ito ni Alex Dixon ng malamig, ibinaling niya ang kanyang ulo at inutusan si Ding Qing. Ilagay mo siya sa gunny sack, hindi na nagsalita pa si Ding Qing at humarap sa kanya para sampilan siya. Agad na bumagsak si Wang Wenxiong sa lupa, inilibot ang kanyang mga mata at nahimete, muling sumipa si Ding Qing at pinalipad ang asong lobo. Ang daming tao sa pinto ay natulala. Hindi nila akalain na ganito pala kabangis ang batang babaeng ito. Umakto si Alex Dixon na parang walang nangyari, inutusan niya si Han Yun na isara ang pinto ng restaurant at hilingin sa amo na ihain ang mga pinggan. Sa sobrang takot ng amo ay nagtago siya sa likod ng counter, nanginginig siyang naglakad palabas at sinabing, "Mga tagalabas kayo, tama, malaki ang gulo ninyo, mabilis na tumakbo para sa inyong buhay, tinatalo ninyo ang munting young master ng Wang family, ngayon, ang pamilya Wang ay nagdiriwang ng kaarawan, salo-salo para kay Old Man Wang, hindi ka magiging abala ng ilang sandali, ngunit kapag hinanap ka ng pamilya Wang, mawawalan ka ng buhay." Ayos lang, umupo si Alex Dixon sa mesa na may kalmadong ekspresyon sa mukha. Nagdaraos ng birthday banquet ang pamilya Wang. Iyan ay magiging perpekto, pupunta siya at magbibigay galang kay Old Man Wang. Matagal siyang sinubukang kumbinsihin ng amo, ngunit wala siyang magawa, wala siyang choice kundi ang mabilis na magluto ng mga ulam. Si Wang Wenxiong ay inilagay sa isang sako at itinapon sa sulok, si Ding Qing ay nagtanim ng gus sa kanya, kaya hindi siya makagalaw at sumigaw. Ang dosenang bodyguard ay pawang nakahawak sa kanilang mga ulo gamit ang 2 kamay at masuner ang lumuhod sa isang hilera sa tabi ng dingding, wala silang lakas ng loob na gumalaw. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Alex Dixon at ang iba pa sa restaurant na may dalang malaking sako. Ayon sa alaala ni Jiao Su, ang pamilya Wang ay nasa kanluran ng Jianxi. Gayunpaman, lumipas ang maraming taon, at malaki ang pinagbago ng bayan. Tumingin si Alex Dixon sa paligid at nakita niya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na bumibili ng sigarilyo sa tabi ng kalsada. Umakyat siya at nagtanong. "Maaari ko bang itanong kung nasaan ang pamilya Wang? Gusto mong pumunta sa Wang family?" Lumingon ang medyo may edad na lalaki at tiningnan si Alex Dixon mula ulo hanggang paa. "Sasali ka rin sa magic competition ng Wang family, tama ba?" Ang magic competition, kumunat ang noo ni Alex Dixon. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, "Dapat ay taga-ibang lugar ka. Gusto mo bang magbigay ng galang kay Old Man Wang, this year's birthday banquet of Wang family?" Maraming eksperto ang inimbitahan ng kanilang pamilya na magdaos ng magic competition, sa ipagdiwang ang kaarawan ng matandang master sa mga nanalo sa kompetisyon. Ang pamilya Wang ay gugugol ng maraming disenyo upang mailabas ang Purple Fish Pearl bilang isang gantimpala. Oh, hindi inaasahan ni Alex Dixon na mangyayari yun, at naningkit ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang Wang family pala ay may Purple Fish Pearl. Ito ang pinakahuling kayamanan na maaaring kumpunihin ang mahiwagang sandata, at kung sakali ay hahanapin niya ito muli. Nang matapos magsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, biglang nagbago ang mga mukha ni Ding Qing at Ding Yu na nasa tabi niya. Ano ito? Naramdaman ni Alex Dixon ang sitwasyon ng 2 babae at agad na napalingon. Mariin na ikinuyom ni Ding Yu ang kanyang mga kamao at tinanong ang nasa katanghaliang lalaki sa mahinang boses na may luha sa kanyang mga mata. "Dapat mayroong higit sa isang Purple Shark Pearl sa Wang family, tama ba?" Hindi naintindihan ng medyo may edad na at nakangiting Tuma Ngo,
Siyempre, ang natural purple shark pearl na ito ay isang kayamanan ng langit at lupa. Ayon sa alamat, ito ay isang matandang merman na may buhay na higit sa 500 taon. Ang pagtatayo na bagay na nabuo pagkatapos ng kamatayan sa ilalim ng ang dagat ay maaaring naibenta sa mahigit 100 milyong yuan sa black market sa ibang bansa. Hehe, kinagat ni Ding Qing ang kanyang mga ngipin at ninisyan. Habang binabayaran ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sigarilyo, lumingon si Alex Dixon at nagtanong, alam niyo ang tungkol sa perlas na sirena na ito? Namumula ang mga mata ni Ding Yu habang sinasabing, syempre, dahil ito ay orihinal na gamit sa treasure vault ng aking Ding family. Si Jiao So, na nasa tabi niya, ay bumuntong hininga din at sinabing, Alex, ang pamilya Ding ay naipaghiganti ng kanilang mga kaaway noon, at ang dalawang babaeng ito lamang ang nakaligtas sa buhay. Ngunit bata pa sila noong panahon, yon? At ang iba pa, pumasok ang party na may takip ang mga mukha kaya hindi nila alam kung sino ang mga kaaway nila ng maraming beses at alam ko na ang pagpuksa sa pamilya Ding ay may kaugnayan sa pamilyang Wang sigurado treasure vault ng Ding family. Mabangis na sinabi ni Ding Qing, mahigit na 10 taon na ang nakalipas, natatakot ako sa pamilya Wang ngayon ay naramdaman na ang mga bagay na ito ay nabuklod na at walang sino man ang mag-aalaga sa kanila, kaya naman naglakas loob silang lahat. Hayagang kunin ang mga bagay na ninakawan, ang treasure vault ng ating Ding family at ilagay ang mga ito sa mesa. Nang marinig ang sinabi ng magkapatid, narinig tumango NGO si Alex Dixon. Sige, umalis na tayo at bigyan ng mabigat na regalo si Old Man Wang. Walang pag-aalinlangan na tuma-NGO sina Ding Yu at Ding Qing. Noong nakaraan, pinaghihinalaan nila ang pamilya Wang, ngunit wala silang anumang konkretong ebidensya. Ngunit ngayon ay lumitaw ang perlas ng sirena, tuwirang nakumpirma nito kung sino ang mamamatay tao na sumire sa pamilya Ding at nakapasok sa treasure vault. Sa oras na ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tapos nang bumili ng sigarilyo, lumapit at sinabing nakangiti. Pupunta kayo sa Wang family para dumalo sa birthday banquet, di ba? Nagkataon na pupunta rin ako, sabay na tayo. Sige, tuma-NGO si Alex Dixon nang hindi kumukumot. Pwede ko bang tanungin ang apelyido mo? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagwagayway ng kanyang kamay at mapait na ngumiti, ang aking apelyido ay Song, ako si Song Renqing, ang aming pamilya ng kanta ay hindi man lang ipinalalagay na mababang uri ng pamilya sa 3 ilog na bayan na, ito, tanghali, hindi kami kumakain para makilahok sa pagpupulong ng pamilya Wang ito ang piging sa kaarawan ni Old Man Wang tinawag niya kaming pamilyang maliw, ng kaganapan. Pagkasabi noon ay sinulyapan niya ang iilan sa kanila, saan kayo nanggaling? Kami ay mga panauhin mula sa labas ng probinsya, simpleng sinabi ni Alex Dixon na hindi niya masyadong isisiwalat bago malaman ang background ni Song Renqing. Nang makitang ayaw ipaalam ni Alex Dixon, mataktikang hindi nagtanong si Song Renqing, ngumiti siya at sinabing, hindi malayo ang pamilya Wang, sabay na tayo. Habang naglalakad ay nagkukwentuhan silang dalawa. Nang malaman ni Song Renqing na si Alex Dixon ay nag-aral ng Feng Shui, agad siyang naging interesado. Nag-aral na rin ako ng Feng Shui, at ilang taon na akong nahuhumaling dito. Sayang lang at ang propesyon ng Feng Shui ay nangyari ng talento ng langit, ang talento ko ay mapurol, at hindi ako ganoong talento. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, kung gusto mo talagang mag-aral ng Feng Shui, may kilala akong master ng Feng Shui, ibibigay ko sa iyo ang WeChat ko. Sabihin mo lang sa kanila na ipinakilala ko sila sa iyo, maaari kang makipag-ugnayan sa kanila. Talaga, tuwang-tuwa si Song Renqing at mabilis na kinuha ang kanyang telepono. Nang magdagdag siya ng ilang numero ng Wind Navy WeChat, natigilan siya. Ito, hindi ba ito si Master Aquan, at ang Crimson Dragon King? Ang ilang mga tao ay pawang mga sikat na tao ng Feng Shui, wala silang anumang pakikipag-ugnayan sa mga ordinaryong tao. Sa sandaling binanggit niya ang pangalan ni Alex Dixon, agad nilang ginamit ang WeChat para batiin siya. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, marami akong alam tungkol sa Feng Shui, kaya kilala ko ang mga taong ito. Oh, tuma-NGO si Song Renqing, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, napuno siya ng paggalang. Dapat malaman ng isang tao na ang sinumang maaaring makipagkaibigan sa mga Feng Shui masters na ito ay dapat na eksperto sa Feng Shui. Sa sandaling ito, nakita ni Alex Dixon ang maraming hanggal na tao sa tabi ng kalsada. Kumunat ang noo niya at nagtanong, bakit ang daming tanga sa Three Water Town?
gusto mo bang mag-imbita ng mga tao na manood ng Feng Shui? Feng Shui, ngumiti ng mapait si Song Renqing, may gusto siyang sabihin pero pinigilan niya ang sarili niya. Anong problema? Tumingin si Song Wenqing sa paligid at misteryosong sinabi, sinasabi ko lang ito sa iyo. Ito ay isang bagay na alam ng mga lokal na residente ng ating bayan. Okay Tuma NGO si Alex Dixon, umiling si Song Renqing, sa totoo lang, lahat tayong lokal ay alam kung ano ang nangyayari. Ngunit walang naglalakas loob na gumawa ng tunog, ang mga idiot na ito ay pawang mga dayuhang bisita, sila ay orihinal na maayos. Ngunit sa huli, pagkatapos na lamunin ng pamilya Wang, sila ay naging mga tula. Kabanata 942 Soul Catcher, kumunat ang noo ni Alex Dixon at may naisip, can you tell me in detail? Saglit na nag-alinlangan si Song Renqing, isinasaalang-alang na ipinakilala pa lang ni Alex Dixon ang Wind Navy sa kanya, siya ay bumuntong hininga at sinabi, sa totoo lang, alam nating lahat ng mga lokal na ang pamilya Wang ay naglilinang ng isang lihim na pamamaraan, ang kamay ng kaluluwa. Ito ay nangyari ng kaluluwa ng isang buhay na tao, isang kaluluwa mula sa mga tagalabas na dumating dito. Nagdilim ang mukha ni Alex Dixon nang marinig ito. Dumating dito ang kanyang lolo, ngunit nawalan siya ng isang kaluluwa at isang kaluluwa, hindi niya nagawang malaman ang dahilan. Hindi niya akalain na malalaman niya ang eksaktong dahilan pagkatapos maglakbay sa Three Water Town. Pamilya Wang, nararapat siyang mamatay. Anong problema? Nakita ni Song Renqing na hindi tama ang kanyang ekspresyon at mabilis na nagtanong. Bumalik sa katinoan si Alex Dixon, umiling at sinabing, wala lang, malayo pa ito sa Wang family. Malapit na, itinuro ni Song Renqing ang harapan, hindi niya ito isinapuso. Sa sandaling ito, sumigaw ang isang tao sa kanyang tabi, Tito Song, narinig mo ba? Sinasabi ng lahat sa bayan na ngayon lang nahulog si Wang Wenxiong at gustong hayaang makagat ng aso ang ilang dayuhan, sa huli, siya ang nabugbog sa halip, ang kabilang partido ay napakalakas. Ganun ba? Nagulat din si Song Renqing, lumingon siya at tumingin kay Alex Dixon. May mga pagdududa siya, ngunit nakita niya na ang grupong ito ng mga tao ay nakasuot ng simpleng damit, at may kasama silang 3 babae, hindi sila mukhang mabangis na tao. Kalmado ang ekspresyon ni Alex Dixon na nagtatanong, mukhang hindi tinatanggap dito si Wang Wensayong. May ibang nagsabi kaagad, hindi lang siya tinatanggap, isa rin siyang masamang young master. Umasa siya sa Wang family na kumilos ng malupit sa bahay, at hinayaan pa niyang kagatin ng aso niya si Uncle Song. Saglit na natigilan si Song Renqing, pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay na may mapait na ngiti. Huwag na nating pag-usapan ang kaiyahiyang bagay na ito. Wala kasi akong mata at nakaharap sa daan ng aso ni Wang Wensayong. Malumanay na sinabi ni Alex Dixon, ang mga aso ay mga hayop, walang sino man ang magbibigay daan sa isang aso. Ang asong pinalaki ni Wang Wenzong, napangiti si Song Renqing, mas mataas ang katayuan nito kaysa sa mga tao sa bayang ito, kalimutan mo na ito, pumunta tayo sa harapan. Inalis niya ang pag-aalala sa kanyang puso at tumingin kay Alex Dixon. Si Alex Dixon ay isang ordinaryong tao lamang, nang banggitin niya si Wang Wenxiong ngayon, wala siyang reaksyon, hindi rin umimik ang iilang tao sa likod niya. Dapat silang isang grupo ng mga taong mahihiyain, paano magkakaroon ng lakas ng loob ang mga taong ito na pukawin si Wang Wenxiong? Maya-maya, bumungad sa kanila ang isang malaking at mayamang bahay. Maraming mamahaling sasakyan ang nakaparada sa labas. May 2 hanay ng matataas at matitibay na bodyguard na nakabantay sa pinto. Papasok na sana si Alex Dixon nang biglang pigilan siya ng isang bodyguard at matigas na tanong. Galing ka sa ibang bansa, may invitation ka ba? Umiling si Alex Dixon, sumigaw ang bodyguard, bawal pumasok ang mga hindi kilalang pagkakakilanlan, magsisiksikan sa gilid. Sa tabi niya, si Song Renqing ay natigilan din. Hindi niya inaasahan na hindi siya iimbitahan ni Alex Dixon. Sa pag-iisip na ngayon lang siya tinulungan ni Alex Dixon, naglakas loob siya at naglakad pasulong, nakangiting humihingi ng tawad. Mga kaibigan ko sila, nandito sila para makita ang pagtitipon ng Daofa. Pagkasabi niyon ay naglagay siya ng isang pakete ng sigarilyo sa sigarilyo. Itinabi ng bodyguard ang mga sigarilyo at ibinoling ang ulo sa gilid. Pumasok ka na. Pumasok si Alex Dixon at Tuma NGO kay Song Renqing, salamat.
Bakit hindi mo siya inimbitahan? Akala ko meron ka. Reklamo ni Song Renching at napabuntong hininga. Forget it. Pumunta ka dito dahil sa kasikatan mo. Gusto mong makita ang Magic Conference. Sumama ka sa akin. Sinakop ng pamilya Wang ang isang malawak na lugar. Ang Magic Conference ay itinakda sa drill ground sa likod bahay. Mayroong hilera ng mga pine tree sa paligid ng plaza, na nagbibigay ng sinaunang amoy. Marami ng tao ang nakaupo sa paligid, at lahat sila ay cultivator. Marami sa kanila ay mula sa bahay, kilala nila ang isa't isa at ibinaba ang kanilang mga ulo para mag-chat. Napansin ni Alex Dixon na lumapit kay Song Renching, ngunit hindi gaanong tao ang bumati sa kanya. Marahil ay dahil ang Song family ay isang mababang uri ng pamilya sa bayan, kaya maraming tao ang hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. Nakahanap si Song Renching ng upuan sa dulo ng mesa at hinayla ang kanilang stool para mauupuan ni Alex Dixon, awkward niyang sabi. Ang mga upuan ay inayos ayon sa katayuan ng pamilya, nandito ang pamilya ng Song para buuin ang mga numero, ngunit hindi tayo sasali, kailangan lang nating panoorin ang mga laban ng mga eksperto at palawakin ang ating pananaw. Okay, tuma-NGO si Alex Dixon at mahinahong umupo sa bench. Nang makitang wala siyang sinabi, lihim na nakahinga ng maluwag si Song Renching. Ang impluwensya ng Song family sa mga lokal na pamilya ay nahuhuli. Natatakot siya na mababa ang tingin sa kanya ni Alex Dixon pagkatapos makita ang napakaraming makapangyarihang tao. Ngayon, naisip niya na na-overthought niya ito. Ang mga upuan sa looban ay ganap na hindi mahalata, lahat sila ay nakalaan para sa mga pamilyang mababa ang ranggo. Kaya naman, hindi masyadong nakatawag ng pansin si Song Renching nang dinala niya si Alex Dixon at iba pa para maupo. Tanging ang mga upuan sa gitna ang pinakatampok sa kompetisyong ito. Eto, nakikita mo ba, si Song Renching at ipinaliwanag kay Alex Dixon, iyon ang pamilyang Tang ng Three Water Town, isa sa mga lumapit sa malalaking pamilya. Kasunod nila ang pamilyang Wu, ang pangunahing magic weapon nila ay ang Spirit Snake Whip. Ang pamilyang Wu hindi kailanman naging mabuti ang pamilya Tang sa pagkakataong ito. Tiyak na magdudulot sila ng gulo. Ngunit ang pinakamakapangyarihang pamilya ay ang pamilyang Wang pa rin, ang sikretong pamamaraan lamang ng pamilya Wang, ang kamay ng kaluluwa, ay sapat na upang magamit ang mga tao sa takot. Tahimik na nakinig si Alex Dixon sa paliwanag ni Song Renching, malamig ang kanyang mga mata. Tila lumaki at lumaki ang pamilya Wang sa paglipas ng mga taon, mula sa isang second-rate na pamilya, sila ang naging number 1 cultivation family sa buong Three Rivers Town, umasa sila sa kanilang unang taon upang sakupin ang ibang mga pamilya. Ang pamilya Ding ay ninakawan at nilipol ng pamilya Wang, at lahat ng kanilang mga kayamanan at ari-arian ay kinuha. Ang pamilya Wang ay parang isang surot na sumisipsip ng dugo, hanggang ngayon, ito ang naging numero 1 pamilya sa Three Rivers Town, at walang nang ahas na guluhin ito. Sa sandaling ito, ay nalalaya ng isang lalaking nakasuot ng mahabang damit ang isang matangkad na matandang lalaki na nakasuot ng itim, gininto ang Tang robe, naglakad siya pasulong, at sa likod niya ay ilang gwardya ng pamilya Wang. Ito ang patriarch ng pamilya Wang, Wang Yuan City, nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon. Hindi ni Song Renching ang kanyang napansing ekspresyon at tuwang-tuwang sinabi, tama, ang Wang Yuan City ay ang alamat ng pamilya Wang. Noong nakaraan, siya ang naging punong pamilya ng Wang family. Ngayon, hindi lang si Wang pamilya ang numero 1 sa Three River Town, kahit na maraming sikat na big shot sa bansa ang dumating upang bumisita sa bayan. Excited niyang paliwanag, pero hindi niya napansin ang dalawang kapatid na babae ni Ding sa likuran niya. Ang kanilang mga mata ay naging matalas na talam, halos maputol ang Wang Yuan City. Isang malamig na sanggol ang pinakawalan ni Alex Dixon. Ang tinaguriang pagbuo ng pamilya Wang ay marahil dahil umasa ang Wang Yuan City sa puwersa at kasuklam-suklam na paraan upang manloob ang ibang pamilya. Pagkatapos ay sumipsip ng kaluluwa at kaluluwa ng mga tagalabas linangin ng kamay ng kaluluwa. Sa pamamagitan lamang ng pagkain ng dugo ng tao na steamed buns makakaakyat ang pamilya Wang sa tuktok ng hakbang-hakbang. Matapos ang madamdaming paliwanag ng host, opisyal na nagsimula ang Magic Conference. Ang Three Water Town ay isang maliit na bayan kung saan ang pamilya ni Cultivator ang pangunahing puwersa. Ayon sa lumang tradisyon, taon-taon ay nagdaraos ng Magic Conference ang bayan. Ang bawat pamilya ay magpapadala ng mga tao upang makipagkumpetensya sa Magic Treasure sa Magic Conference,
at gamitin ito para itatag ang rangkang ng pamilya sa bayan. Dahil sa katotohanan na ang mga kamay ng kaluluwa ng pamilya Wang ay labis na mapang-api, at mayroon din silang maraming mataas na grade na magic weapon, kaya, bawat taon, ang pamilya Wang ang magiging numero 1. Sa tunog ng gong, naglakad silang dalawa pasulong. Pinaikit ni Alex Dixon ang kanyang mga mata at nakita ang isang binata na may hawak na mahabang pulang latigo. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagwagayway ng kanyang kamay at dalawang singsing na pilak ang lumipad palabas. Ito ay, sinabi ni Song Renqing, iyon ang panganay na anak ng pamilya Wu. Ginamit niya ang spirit snake whip ng pamilya Wu. Ang isa pa ay mortal na kaaway ng pamilya Wu. Ang pamilyang Tang, ang magic treasure ng pamilya Tang ay ang Universe Twin Ring. Ang umakyat sa entablado ay ang tiyuhin ng pamilyang Tang. Habang nag-uusap sila, nagsimula ng mag-away ang dalawang tao sa entablado nang walang sabi-sabi. Gaya ng inaasahan, nagkaroon ng alitan sa pagitan nila. Pag-akyat pa lang nila ay nag-away sila hanggang sa magdilim ang langit. Ang spirit snake whip ng pamilya Wu ay lumawak kasabay ng hangin, na naging mga anino ng mga latigo. Ang universe ring ng pamilya Tang ay naghabi din ng isang silver light. Kabanata 943 ang hangin ay umuungol, ang nagtatag na kaguluhan, ngunit ang banig ay kalmado. Flamingo-lingo si Alex Dixon at nakita ang isang magic formation sa harap ng mga upuan, na humaharang sa paglabas ng spiritual chi para maiwasang masira ang eksena. Sa upuan ng chairman, maraming tao na dumating para lumahok sa magic competition ang nagdala ng sarili nilang magic treasures. Oo nga, ito ay isang maliit na bahay kung saan nagtitipon ang mga pamilya ng pagtatanim, nilinang ng lahat. Tinanong ni Alex Dixon si Song Renqing, karamihan sa mga tao dito ay mula sa Azure Sky Realm, tama ba? Alam mo talaga ang tungkol sa Azure Sky Realm? Nagulat si Song Renqing, iyon ang hinterland ng Tranquil Mountain. Kailangan mong dumaan sa restriction bago ka makapasok, wala masyadong tao ang nakakaalam tungkol sa lugar na ito ngayon. Mula noong ilang dekada na ang nakalipas, ang teknolohiya na enerhiya sa Azure Sky Realm ay unti-unting nawala ang paglilipat ng enerhiya, at walang gustong tumira rito dahil lahat kami ay namuhay sa bahay, naging mas maginhawa ang aming pamumuhay. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, narinig ko ito. Napabuntong hininga si Song Renqing, na set up na ang landas patungo sa Azure Sky Realm, walang makapasok, gayunpaman, narinig ko na may mga tao pa rin sa bansa na ayaw lumitaw sa mundo na naninirahan sa pag-iisa. Anyway, ayoko nang balikan ang aking talento at hindi angkop para sa paglilinaw. Ang dalawang tao sa entablado ay nag-aaway na hanggang sa nilalaman ng kanilang mga puso, ang mga anino ng mga latigo ng Wu ay pumuno sa kalangitan at sila ang may kapangyarihan. Casual na sinabi ni Song Renqing, sa tingin ko ay matatalo ang pamilya Tang sa pagkakataong ito. Sinulyapan siya ni Alex Dixon at umiling, hindi naman. Ano ito, ni Alex Dixon, nagamit na ng pamilya Wu ang kanilang buong lakas, ngunit ang pamilya Tang ay palaging nagtitimpi. Sinabi pa rito, ang magic treasure aptitude ng pamilya Wu ay hindi husay ng Chen Kun Circle ng pamilya Tang, Universe Ring ay 1 grado, kaya dapat mataas ang grade. Nagulat si Song Renqing nang marinig niya ito, noon pa man ay iniisip niya na napakababa ng kultibasyon ni Alex Dixon, nandito lang siya para manood ng palabas, pero hindi niya inaasahan na alam ni Alex Dixon kung paano mag-evaluate ng magic treasures. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin. Hindi niya sineseryoso ang sinabi ni Alex Dixon, casual lang siyang ngumiti at sinabing, dahil hindi tayo aakyat sa stage, manood na lang tayo. Nang matapos siya sa pagsasalita ay biglang sumabog ang silver light sa stage. Ang Universe Ring ay talagang naging isang anino na pilak, na agad na pinutol ang latigo ng kalaban sa ilang piraso. Ang mahiwagang kayamanan ng anak ng pamilya Wu ay nasira, at agad siyang umatras ng ilang hakbang, na dumura ng isang subaw ng dugo. Sinamantala ng pamilyang Tang ang pagkakataon na humakbang at sipin siya palabas ng entablado. Sa oras na ito, tumunog ang gong, Tang Shi, tagumpay. Ang mga tao sa ibaba ng entablado ay napuno ng dumadagundong na palakpakan habang nag-uusap sila sa isa't isa. Natigilan si Song Renqing, ikaw, nanghuhula ka lang, tama? Ngumiti lang si Alex Dixon nang walang sinasabi. Sa ikalawang laban, ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang bakal na tore, siya ay nakikipaglaban sa isang 17 o 18 taong gulang na batang babae.
Nakakatawa ang mga mahiwagang kagamitan na inilabas ng maskuladong lalaki, ito ay talagang isang higanteng gong. At ang maliit na babae ay may hawak lamang na yin-yang compass. Ang pagkakaiba sa kanilang mga figura ay napakalaki, na naging dahilan upang masiglang talakayin ang mga manunood sa ibaba ng entablado. Bang, ang malakas na tao ay mabangis na kumatok sa malaking gong, at ang mga sound wave ay agad na nagpapadala ng buhangin na lumilipad at mga bato na lumilipad, nakakabingi. Ang mga manunood sa pangunahing upuan sa ibaba ng entablado ay pawang mga taong may katayuan, tagapagsasaka, nagawa pa rin nilang labanan ang sound waves. Gayunpaman, ang panig ni Alex Dixon ay nandoon para buuin ang mga numero, at lahat sila ay nabigla hanggang sa punto na tinakpan nila ang kanilang mga tainga, may mga tao pa nga na hindi nakayanan ng sound wave at diretsyong samuka. Nahihilo din si Song Renching, ngunit nagawa niyang kumapit alang-alang sa kanyang mukha. Nagkaroon pa rin ng paghihigpit sa mga upuan, kung napakalakas ng sound waves, may isip kung gaano ito kadugo sa entablado. Tumingin sa kanya si Alex Dixon at mahinang ngumiti, nang walang pagpindot sa isang talukap ng mata ay naglabas siya ng isang alon ng enerhiya. Biglang gumaan ang pakiramdam ni Song Renching, ang mga sound wave na nagmumula sa entablado ay tila nakakaharang ng hindi nakikitang pader. Nagtataka niyang sabi, "Anong nangyayari, Kuya Dixon, may ginawa ka ba?" Ngumiti si Alex Dixon at hindi umimik, inangat niya ang kanyang ulo at sinabing, "Sa loob ng 10 segundo, matatapos na ang laban sa entablado, matatalo ang malaking tao na ito." Paano ito posible? Sumimangot si Song Renching at umiling, ang malaking tao na ito ay ang pamilyang Han, na nasa ika-4 na pwesto sa Magic Competition noong nakaraang taon. Ang Magic Treasure sa kanyang kamay ay pinanday na may maraming lakas tao at materyal na yaman. Kung tungkol sa batang babae na iyon, siya ay mula sa unranked na Liu family ang Magic Treasure, ang yin-yang compass, ay walang gaanong kapangyarihan. Mabangis na umatake ang malaking lalaki sa entablado, ngunit umiwas lang ang batang babae at muntik nang matamaan ng ilang beses. Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Ang kapangyarihan ng yin-yang compass ay hindi ang pag-atake na makikita mo, ngunit ang paglamo ng swerte ng kalaban ng paunti-unti. Kung mas malakas ang kalaban, mas maraming swerte ang kakainin. Bagamat ang malakas na tao ay matapang at mabangis, kapag tumunog ang tambol, ito ay patuloy na manghihina, at pagkatapos ay mauubos." Nang matapos siya sa pagsasalita ay may sumigaw ng pagkagulat mula sa audience. Talagang sinipa ng batang babae ang matipunong lalaki sa gitna. Sa sobrang lakas, nahulog siya sa stage, duguan ang ulo. Sa pagkakataong ito, si Song Renching ay ganap na natigilan, isang bakas ng pagsamba ang sumilay sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Alex Dixon. Gusto niyang makita ang cultivation ni Alex Dixon, ngunit kalmado ang katawan ni Alex Dixon, at mukha siyang ordinaryong tao. Nag-aalinlangan siyang nagtanong, "Brother Dixon, ikaw, ang iyong cultivation base ay malamang na nakapasa sa mid-chi refining stage, tama ba?" Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "More or less." Nakahinga ng maluwag si Song Ren, sa isang hininga, naisip niya naka-level lang niya si Alex Dixon, marahil dahil sa karanasan niya sa Feng Shui, noon lang niya nasabi kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo sa entablado. Habang lumilipas ang oras, 2 hanggang 3 oras ang lumipas, at halos tapos na ang Magic Competition sa entablado. Ang pamilya Wang ay mapagbigay, kahit sino ang nanalo o natalo sa entablado, magkakaroon ng consolation prize na 100,000 yuan, ito ay isang mapagbigay na gantimpala. Gayunpaman, ang pangwakas na premyo, ang Purple Fish Pearl, ay ibinigay lamang sa nanalo. Ang pamilya Tang, sa kabilang banda, ay labis na maswerte, talagang matatag silang tumayo sa entablado at natalo ang ilang kalaban. Biglang tumalo ng isang kabataan sa stage. Isang alon ng mga tandang ang tumunog mula sa ibaba ng entablado. Nagmamadaling sinabi ni Song Renching, "Brother Dixon, ito ang pangalawang anak na lalaki ng susunod na patriarch ng pamilya Wang, si Wang Hongqi, ang kamay ng kaluluwa na kanyang nililinang ay halos nasa antas ni Old Man Wang." Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon habang nakatingin sa stage. Ginamit ng pamilyang Tang ang Universe Ring, at isang Silver Light ang kumislap, pabalik-balik ang figura ni Wang Hongqi sa Silver Light.
Pagkatapos ng ilang palitan, biglang umatras si Wang Hongqi, naglabas siya ng itim na token at sumigaw. Ang token ay talagang naglalabas ng mga bakas ng itim na gas na makikita sa mata, ito ay hindi maihahambing na kakaiba. Nanliit ang mga mata ni Alex Dixon, at sinabi niya sa malamig na boses, ito ay isang soul token. Nakakita na siya ng mga record ng ganitong uri ng magic weapon sa Nine Profound Heavens Scripture. Ito ay isang lubhang mapanlinlang na magic weapon, ito ay ginamit upang sumipsip ng mga buhay na kaluluwa ng ibang tao para sa paggawa ng artifact. Kapareho ito ng gruesome ghost sect master na pinatay niya noon, lahat sila ay nagal-ilinaw ng masasamang kasanayan. Gayunpaman, ang magic weapon na ginamit ng gruesome ghost sect master ay isang fragment ng Eastern Emperor Bell, may bakas pa rin ang katwiran dito, ngunit ang soul token ay isang ganap na masamang sandata, kahit na ang paggawa ng artifact ay kailangang isakripisyo kasama ng kaluluwa. Kasunod ng sigaw ni Wang Hongqi, ang maitim na ulap ay gumulong sa maaliwalas na kalangitan, at umiip ang malamig na hangin. Maging ang mga manunood sa entablado ay nakaramdam ng bakas ng lamig na tumatagos sa kanilang bone marrow. Ang mga manunood sa paligid ni Song Renqing ay mahihina lahat, at ang kanilang mga mukha ay nagiging asul dahil sa lamig, nanginginig ang mga ito. Ngunit wala siyang naramdamang malamig na hangin, ito ay mas kakaiba, at siya ay nagtataka kung si Alex Dixon ay may ginawa. Boom! Isang muffled sound ang nagmula sa langit. Ang mga madilim na ulap sa kalangitan ay gumulong at lumundag, mabilis na naging isang malaking itim na kamay at pinindot pababa sa entablado. Ang pamilya Tang ay hindi nang ahas na mag-antala at agad na inihagis ang langit at lupang singsing sa hangin. Ang langit at lupang singsing ay talagang lumaki ng ilang daang beses sa isang iglap, umiikot sa hangin upang harangan. Ang napakalaking itim na kamay ay hindi nag-aksaya ng anumang pagsisikap upang hawakan ngunit ito, ang dalawang heaven and earth rings ay naipit ng itim na kamay at talagang naputol na parang mga laruan ng mga bata sa isang iglap. Matapos basagin ng itim na kamay ang cosmos rings, idiniin ito ang mga tao ng pamilya Tang. Sa sobrang takot ng mga tao ng pamilya Tang ay agad silang napaluhod sa entablado, inaamin ko ang pagkatalo ko, boom, ang itim na kamay ay pinindot pababa ng walang pag-aalinlangan. Kabanata 944 Isang malakas na ingay. Nang ang itim na kamay ay naging butil ng itim na usok at nawala, ang mga tao mula sa pamilya Tang ay nakahandusay sa lupa, halos madurog sila sa tinadtad na karne, patay. Ang eksenang ito ay naging dahilan upang ang mga manunood sa ibaba ng entablado ay manood sa ganap na katahimikan, at ang kanilang mga puso ay mangingibabaw sa takot. Ang pamilyang Tang, na naging high-spirited kanina, ay binugbog hanggang sa mamatay sa isang kisap mata, na naging meat patty. Ang mga tao sa ibaba ng entablado ay tuwang-tuwa, kabilang ang panganay na anak ng pamilyang Wu, na nabalot din ng malamig na pawis, sa kabutihang palad. Ngayon lang siya natalo ng pamilya Tang, kung hindi na siya mamamatay sa entablado. Mabigat ang kapaligiran, walang umasa na papatayin agad ni Wang Hongqi ang isang tao. Sa oras na ito, ngumiti si Wang Hongqi na parang walang nangyari at nagsabi, masyadong mabigat ang pag-atake, at ito ay isang aksidenteng pinsala, bilang kabayaran para sa pamilyang Tang, bilang premyo para sa unang premyo sa pagkakataong ito, Purple Fish Pearl, ibigay ito sa pamilya Tang. Natawa din ang host, ang pamilya Wang ay talagang karapat-dapat na maging numero 1 pamilya sa Sanshui County, nanalo sila ng kampyonato bawat taon, at sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakagulat, nagpalakpakan ang lahat. Gayunpaman, ang palakpakan sa ibaba ng entablado ay kalat-kalat at kalat-kalat, ang lahat ay hindi makapagtaas ng kanilang espiritu. Tiningnan ito ni Ding Yu nang may matinding galit. Bakit nawala ng mga tao ang pamilya Tang at hindi nang ahas na gumawa ng ingay? Mapait na ngumiti si Song Renqing, paano kayang saktan ng pamilya Tang ang pamilya Wang? Kung may nangyaring mali, lipulin ng pamilya Wang ang buong pamilyang Tang, ang pamilya Tang ay hindi na magkakaroon ng lakas na lumaban. Ngayon, si Wang Hongqi ay hahabulin ang posisyon ng pamilyang Wang sa susunod na taon, at may mga hinanakit siya sa pamilyang Tang sa pagkakataong ito. Papatayin niya ang manok para bigyan ng babala ang mga unggoy, at gamitin ang pamilyang Tang para itatag ang kanyang prestihiyo. Ang ilang miyembro ng Tang clan ay ibinaba ang kanilang mga ulo at naglakad pasulong, tiniis nila ang kahihiyan at kinuha ang Purple Fish Pearl. Gaya ng inaasahan,
wala silang lakas ng loob na magbitaw ng kahit isang salita. Napangiti ang host at sinabing, kung walang tutol, ang mananalo sa pagkakataong ito ay ang pamilya Wang, lahat. Kumbinsido ba kayo? Ang mga hindi kumbinsido ay maaaring umakyat sa entablado upang haminin. Nagkaroon ng patay na katahimikan sa ibaba ng stage. Nasa entablado pa rin ang mga bangkay ng mga miyembro ng pamilyang Tang. Paano sila maglakas loob na sabihin ang buong salita ng hindi? Hindi ba yun ang panliligaw sa kamatayan? Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang pumutol sa karamihan. Tumanggi akong tanggapin ito. WHO, agad na nagbago ang ekspresyon ni Wang Hangqi nang iangat niya ang kanyang ulo para tingnan. Nagulat si Song Renqing. Hindi niya inaasahan na tatayo talaga si Alex Dixon. Laking gulat niya kaya namamanhid ang anit niya. Mabilis siyang tumayo at humingi ng tawad. I'm sorry, young Master Wang, this is my friend. Siya ay isang dayuhan at hindi alam ang mga patakaran ng Triwater Town, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Nagsasalita siya, patuloy niyang hinayla si Alex Dixon at habang hinimok siya sa mahinang boses, gusto mo bang mamatay? Bilisan mo at maupo ka. Akmang hahawakan na niya ang braso ni Alex Dixon, biglang namamanhid ang palad nito at naitulak. Natigilan si Song Renqing, panoorin lamang niya si Alex Dixon na lumundag sa langit. Sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ng karamihan, si Alex Dixon ay tila humahakbang sa langit, na para bang tinatapakan niya ang isang hindi nakikitang patag na kalsada, unti-unti siyang naglakad papunta sa stage. Ang hakbang na ito ay nagulat sa karamihan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wang Hangqi, pagkatapos ay ngumiti siya, hindi ko akalain na may ganoong eksperto na magtatago sa huling upuan, dahil isa kang tagalabas. Natatakot akong hindi mo naiintindihan ang mga patakaran ng ating Battle Mage Association, wala kaming pananagutan sa pagkamatay ng isang tagalabas kung hahamunin niya kami. Umiling si Alex Dixon at sinabing, hindi ako nandito para hamunin ka. Kung ganoon, para saan ka nandito? Galit na galit si Wang Hangqi, nandito ka ba para pagtawanan ang Wang family ko? Napangiti si Alex Dixon at biglang nagtapon ng gamit. Ang bagay sa kanyang kamay ay umindayog sa hangin at naging napakalaki, sa pamamagitan ng isang dangtunog, ito ay lumalapit sa harap ng ulo ng pamilya Wang. Isa itong napakalaking bronze bell na mahigit 1 metro ang taas. Sa gitna ng pagtunog ng kampana, umalingawngaw ang malamig na boses ni Alex Dixon. Naparito ako para ipagdiwang ang kaarawan ng iyong pamilya Wang. Nandito siya para ipadala ang kampana para sa piging ng kaarawan. Ito ay malinaw na isang provocation sa Wang family. Sinong magiging matapang? Nagulat ang mga tao, at nagkaroon ng kaguluhan. Nagulat din si Song Renqing, at nablangko ang kanyang isip. Baliw ba si Kuya Dixon? Pinipilit niya ang Wang family? Ang ekspresyon ng mukha ni Wang Hangqi ay naging sobrang pangit habang siya ay sumigaw, sa tingin ko ay nililigawan mo si kamatayan. With that, nilabas niya ang kanyang soul token. Ang mga itim na ulap ay gumulong sa hangin, dumagundong ang kulog, at umihip ang mabangis na hangin. Kung ikukumpara sa kamay ng kaluluwa kanina, mas malaki ang kapangyarihan sa pagkakataong ito, kahit na may mga paghihigpit sa ibaba ng entablado, ang mga tao ay lilipad pa rin sa paligid ng mabangis na hangin. Tumayo si Alex Dixon sa stage. Parang may vacuum sa paligid niya. Hindi gumagalaw ang buhok niya. Nakaharap siya sa gumulong madilim na ulap sa itaas ng kanyang ulo, lumingon si Alex Dixon at malamig na sumigaw, Ding Qing, ibigay mo sa akin ang iyong regalo sa kaarawan. Oo, malamig na saway ni Ding Qing at sinipa ang sako sa entablado. Bang! Kasunod ng isang muffled sound. Si Wang Wenxiong, na puno ng dugo, ay gumulong palabas mula sa baril na sako, punit ang balat at laman niya. Sa sandaling lumabas siya, agad siyang sumigaw sa sakit, Leo, mabilis na patayin ang brat na ito, ipaghiganti mo ako. Wenxiong, hindi inaasahan ni Wang Hangqi na ang kanyang nakababatang kapatid ay ilalagay sa isang gunny sack, sa sobrang galit niya ay nabaliw siya, sumigaw siya ng may mahigpit na boses, lahat mula sa pamilya Wang, makinig, itigil ang grupong ito ng mga dayuhan at patayin sila kaagad. Sa isang iglap, daan-daang Wang clansmen ang sumugod at pinalibutan ang venue. Nagpanik ang mga bisita sa ibabang upuan, hindi nila akalain na magkakaroon ng ganoong kalaking event sa isang birthday banquet. Lumingon si Alex Dixon at mahinang nagsabi,
Makinig kayong lahat. Simula ngayon, wala nang Wang clan sa Three River Town. Yung mga gustong tumakas, umalis agad. Kung hindi, kung gagawin ko ang hakbang mamaya, lahat kailangan mong manalangin para sa iyong sariling kaligtasan. Pagkatapos sabihin niyon, inilabas niya ang lahat ng paglalarawan ng enerhiya sa kanyang katawan, lumalabas ng malakas na layunin ng pagpatay. Sabay-sabay na sumabog ang mga paghihigpit at pormasayon na nakalagay sa ibaba ng entablado. Natahimik sandali ang sitting area bago ito biglang naging magulo. Lahat ay nagmamadaling tumakas. Ngayon, kahit isang bulag ay nakikita na ang cultivation base ni Alex Dixon, kung hindi siya tatakbo, mananatili ba siya at maghihintay sa kamatayan? Sa gitna ng magulong pulutong, si Song Renching ay nakatayo doon na walang laman, nakalimutan pa niyang tumakas. Isang nascent soul cultivator, iyon ay isang nakakatakot na nascent soul stage cultivator. Kanina lang, si Alex Dixon ay nanatiling kalmado at nakolekta, at talagang naisip niya na si Alex Dixon ay nasa yugto lamang ng chi condensation, may balak pa siyang ipagmalaki ang kanyang kaalaman sa kanyang harapan at magpakitang gilas. Nililigawan lang niya si kamatayan, kung diniin siya ng kabilang partido gamit ang isang daliri, madudurog siya. Sa gitna ng kaguluhan, sumugod ang mga tagapaglingkod ng pamilya Wang. Isa ang dumating, isa ang mamamatay, malamig na sumangot si Ding Qing, itinaas ang kanyang kutsilyo at pinutol ang isa sa kanila. Siya at si Ding Yu ay tahimik na nagtitiis ngayon lang, nang makita nilang kinukuha ng pamilya Wang ang lumang gamit ng kanyang pamilyang Ding bilang gantimpala, ang galit sa kanilang mga puso ay matagal nang napigilan, at hinihintay nila si Alex Dixon na magutos. Naglabas din si Zhao Shou ng bakal na mapaypay at itinapon ito. Saan man dumaan ang matalim na talam ng pamaypay, isang alon ng nakakadugo na hiyawan ang umalingawngaw sa isang iglap. Dahil nandito siya para harapin si Dixon Yulong, tutulungan niya muna si Alex Dixon na alisin ang Wang family. Sumugod din sina Qin Lei at Han Yun at nagsimula ng massacre. Ang mga katulong ng pamilya Wang ay walang gaanong lakas para labanan sila, ang buong patio ay napuno ng dugo at hiyawan. Ang ilan sa kanila ay sumugod sa karamihan, at sila ay tulad ng hilinga ng karne, na naghihiwa sa mga tao tulad ng isang mainit na kutsilyo na tumatagos sa mantikilya. Nagtago si Song Renching sa likod ng isang malaking bato, at natakot siya sa kanyang nakita, isang lamig ang damaloy sa kanyang gulugod. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kabangis ang mga kampa ni Alex Dixon, hindi niya masyadong iniisip ang mga taong ito ngayon, nililigawan lang nila si kamatayan. Kahit sino sa kanyang mga tauhan ay madaling mapatay. Nang makita ang kaguluhan sa tirahan ni Wang, maliit ang ekspresyon ni Wang Hangqi, malakas na sigaw niya at inutusan ng itim na kamay sa ere na sunggaban si Alex Dixon. Hindi kumikibo si Alex Dixon, inangat niya ang ulo niya at tinignan ang itim na kamay. Ang itim na kamay na ito ang naging dahilan ng pagbangga ng sasakyan ng kanyang mga magulang sa pader ng bundok at namatay sa isang marahas na kamatayan. Matapos ang napakaraming taon, sa wakas ay nakapaghiganti na siya para sa kanyang mga magulang. Nang makita ni Song Renching na hindi gumagalaw si Alex Dixon, para siyang nabigla sa itim na kamay, hindi niya napigil ang ilabas ang kanyang ulo mula sa likod ng bato at sumigaw, "Kuya Dixon, magtago ka dali." Sa sandaling ito, kalmadong ibinaling ni Alex Dixon ang kanyang ulo at ngumiti sa kanya na parang nagpapasalamat sa kanya. Bigla na lang, naramdaman ni Song Renching ang isang pagsabog ng matinding gininto ang liwanag sa kanyang harapan, na tumusok sa kanya ng napakalakas na hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Ang buong katawan ni Alex Dixon ay naging isang malaking gininto ang liwanag, tumagos sa itim na kamay sa bilis ng kidlat. Ang sword soul sa kanyang katawan ay natunaw na sa kanyang bloodline, at malaya itong gumalaw, siya ang espada, hinati ng napakalaking gininto ang espada ang itim na kamay sa isang hiwa, isang matinding gininto ang liwanag ang biglang sumiklab sa hangin, tulad ng araw sa umaga na tumatagos sa madilim na ulap, hindi mabilang na mga gininto ang sinag ng ilaw na kinunan mula sa mga ulap. Kabanata 945. Bang! Ang soul token sa kamay ni Wang Hangqi ay hindi nakayanan ang napakalaking katangian na kapangyarihan at sumabog. Ang mga butil ng itim na aura ay lumabas mula sa mga fragment ng medalyon ng command na kaluluwa, na lahat ay ang mga buhay na kaluluwa na sinipsip sa medalyon ng command na kaluluwa. Nagsisiksikan silang lahat para lumutang sa hangin.
Panay ang paglapag ni Alex Dixon sa lupa at itinaas ang kamay. Ang Eastern Emperor Bill ay lumipad at sinipsip ang mga buhay na kaluluwa. Nararamdaman niya ang pamilyar na aura mula sa mga buhay na kaluluwang ito. Marahil ay ang kaluluwa at kaluluwa ng kanyang lolo at nakatatak din sa soul token. Kailangan niyang ibalik ang mga ito para dalisayan. Ang itim na ulap sa itaas ng kanyang ulo ay mabilis na naglaho, muling nagsiwalat ng asul na kalangitan at puting ulap. Sa sikat ng araw, malinaw ang ilalim lahat. Tahimik na nakatayo doon si Alex Dixon, mukhang walang katulad na kalmado. Kung hindi dahil kay Wang Hongqi na nakahiga sa fighting stage na puno ng dugo at sa magulong arena, napakatahimik sa paligid na parang walang nangyari. Nakatakas na sa pinto ang mga bisitang dumating para lumahok sa piging ng kaarawan, ngunit natulala pa rin sila sa eksena. Ang mga katulong ng pamilya Wang ay halos masupil, at ang iba sa kanila ay natakot hanggang sa mamatay at tumakas noon pa man. Ang grupo ng matanda at kabataang lalaki at babae ng Wang family ay nanginginig at nakaluhod sa lupa. Panganay na kuya, upo, inilipat ni Chinlei ang armchair na inayos niya para kay Old Man Wang at inilagay ito sa harap niya. Lumapit si Alex Dixon na may taimtim na ekspresyon at umupo ng tuwid, napatingin siya sa mga miyembro ng pamilya Wang na nakaluhod sa kanyang harapan. May mga ilang bagay na dapat mong sagutin ng totoo. 15 taon na ang nakalilipas, isang kamay ng kaluluwa ang lumitaw sa langit nang mangyari ang aksidente sa Linsayan Capital, Sinuang. Ang kanyang katawan ay puno ng hangarin na pinapatay, at tinakat nito ang grupo ng mga miyembro ng Wang clan na nakaluhod sa lupa, na naging sanhi ng kanilang kahirapan sa paghinga, paano sila maglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo. Bagamat ang pamilya Wang ay unang niraranggo sa mga tuntunin ng lakas ng labanan sa Three Rivers Town, ang panloob na alitan sa loob ng pamilya ay napakaseryoso, isang eksperto tulad ni Wang Hongqi, isa o dalawa lang. Para naman kay Old Man Wang, bagamat napakalakas niya sa nakaraan, siya ay napakatanda na at hindi katugma kay Alex Dixon. Higit pa rito, pinutol lang ni Alex Dixon ang braso ng kaluluwa ni Wang Hongqi sa isang hampas, pinatay siya kaagad. Ito ay sapat na upang hadlangan ang lahat. Ang sinumang miyembro ng Wang clan na may ilang utak ay hindi maglalakas loob na magsalita sa harap niya. Sa sandaling ito, nawalan si Old Man Wang ng kanyang pinakamamahal na anak, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita, itinaas niya ang nanginginig niyang ulo at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Alam kong darating ang araw na ito. Cut the crap, magsalita ka, napaungol si Alex Dixon. Master Dixon, huminahon ka. Nang inig ang katawan ni Old Man Wang, at mabilis siyang nagsalita. Sa totoo lang, hindi nakialam ang pamilya Wang sa paggamit ng pamilya Dixon. Ang kamay ng kaluluwa ay ang heirloom skill ng pamilya Wang, malamig na sabi ni Alex Dixon, kahit na hindi nakikialam ang pamilya Wang, hindi ka makakatakas sa responsibilidad. Mabigat na bumuntong hininga si Old Man Wang at sinabing, 15 taon nang nagaganap ang bagay na ito. Dapat ko nang asahan ang ginawa ko noong taong yun, siguradong babawiin ito ng langit, dapat mong malaman na dumating si Dixon Yulong sa Three Water Town, tama ba? Ang kamay ng kaluluwa turuan mo siya ng personal. Later on, hindi ko alam kung anong kasunduan ang ginawa ng kapatid kong si Wang Ren kay Dixon Yulong, kaya sinundan ko siya sa Yan Capital at naging bantay niya hanggang ngayon. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon, si Wang Ren ba ang tinatawag na Uncle Wang? Ilang beses ko na siyang nakita sa tabi ni Dixon Yulong. Siya yan, nag-alinlangan sandali si Old Man Wang at sinabing, Master Dixon, ang aksidente sa Dixon family noong taong yun, si Dixon Yulong at Wang Ren talaga ang may gawa nito. Gayunpaman, umalis na si Wang Ren sa Wang family. Bukod sa amin, ang pamilyang Wang ay wala siyang gaanong nakipag-ugnayan kay Wang Ren pang mga bagay. Hindi kami nakiusap kay Master Dixon na mabuhay ang pamilyang Wang. Nanlamig ang mukha ni Alex Dixon, at hindi siya umimik. Ang mga miyembro ng pamilyang Wang na nakaluhod sa lupa ay hindi nang ahas na kumilos. Dapat malaman ng isang tao na ang binatang ito sa harap nila ay isang nakakatakot na nascent soul cultivator. Ang ilang mga tao sa tabi niya ay mga eksperto din sa mga eksperto. Hindi pa banggitin ang pagsira sa isang maliit na pamilya Wang, ito ay higit pa sa sapat upang patagin ng Three Water Town. Lalong natakot si Old Man Wang, na puno ng panghihinayang ang kanyang puso.
Hindi niya dapat pinagnanasaan ang pera at hinayaan si Dixon Yulong na sumali sa Wang family. Ngayong dumating si Alex Dixon upang maghiganti, ang buong pamilya Wang ay mawawasak. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at malamig na humagulgol. Ang dami mong nasabi dahil gusto mong ilayo ang sarili mo kay Dixon Yulong, pero kung hindi mo tinanggap si Dixon Yulong, hindi mangyayari ang napakaraming bagay. Ilang taon nang nililinang ni Dixon Yulong ang iyong Wang family, ay dun huwag kang maniwala, na ang iyong Wang family ay walang anumang relasyon sa kanya. Lumubog ang puso ni matandang Wang. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa lupa at nagmamakaawa. Kasalanan ko ang lahat. Patay na ngayon ang anak kong si Wang Hangqi, at si Wang Wensayong ay naging lumpo. Nakikiusap lang ako kay Master Dixon na nagpakita ng awa. Iligtas mo ang buhay ng iba pang mga inapo ng aking Wang family. Handa akong mamatay para bumawi sa mga pagkakamali ko sa nakaraan. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Alex Dixon, malamig na sabi niya, nasa ganitong edad ka na, tingnan mo, ang haba ng buhay mo ay hindi hihigit sa 2 taon, tsaka mura ang buhay mo. Ano pa ang silbi ng mamatay? Nalilito ako, nakikiusap ako kay Master Dixon na patawarin mo ako. Tumulo ang luha sa mukha ni matandang Wang, siya ay yumuko sa lupa at sinabing, ang pamilya Wang ay handang ibigay ang lahat ng kanilang kayamanan kay Master Dixon, nakikiusap lang ako kay Master Dixon na magpakita ng awa. Nang makita ang matandang patriarch na nakahandusay sa lupa at yumuko kay Alex Dixon, ang iba pa sa pamilya Wang ay hindi nang ahas na maghintay pa, nagpatira pa silang lahat sa lupa at yumuko rin. Laking gulat ng mga taong bayan na nakasiksik sa labas ng pinto para silipin ang buhay na eksena nang makita nilang parang aso si matandang Wang na nakaluhod at yumuyukod kay Alex Dixon. Ang pamilya Wang, na may pinakamalakas na lakas sa pakikipaglaban sa Three Water Town, ay nahaharap sa pagkalipol sa isang kisap mata. Masyadong nakakatakot ang binatang ito. Napatay niya ang kahalili na maingat na inalagaan ng pamilya Wang sa isang atake ng espada. Si Song Renqing ay nagtatago sa likod ng isang bato na nakatingin sa eksena. Buti na lang at ngayon lang siya nagpakita ng kawalang galang kay Alex Dixon, kung hindi, ang pamilya ng kanta ay nalipol sa loob ng ilang minuto. Ngumisi si Alex Dixon, nasa kamay ko ang pamilya mong Wang, sa tingin mo ba gusto ko ang lahat ng ito? Sino sa inyo ang maglalakas loob na tumanggi? Walang lakas ng loob na sumagot si Old Man Wang, nakaluhod lang siya sa lupa at yumuko. Malamig na sumulyap si Alex Dixon sa mga tao at sinabi sa malamig na boses, kahit na walang ginawa ang iyong Wang family, hindi mo matatakasan ang responsibilidad, lampoy ng lahat mula sa pamilya Wang at pilayin ang kanilang espiritual na pinagmulan. Nang inig ang katawan ni Old Man Wang at mabilis siyang nagpatira pa sa lupa. Maraming salamat kay Master Dixon sa kanyang kabutihan. Nagulat din ang mga taong nakasilip sa labas ng pinto nang marinig nila ito. Bagamat iniligtas ni Alex Dixon ang pamilya Wang ay isang pamilyang kultibasyon, at marami sa kanilang mga disipulo ang natutunan ng kanilang leksyon. Marami sa mga elder sa pamilya Wang ang nakarating na sa Golden Core Realm pagkatapos sumailalim sa mahirap na paglilinang, at iginagalang ng mga eksperto sa labas ng mundo. At sa pamamagitan lamang ng isang pangungusap mula kay Alex Dixon, ang lahat ng kanilang mga taon ng pagsusumikap ay inalis. Ito ay katulad ng pagtatapon ng mga taong ito mula sa langit sa lupa. Kapag ang ugat ng espiritu ng isang magsasaka ay napilayan, hindi lamang siya hindi na makakapagtanim sa hinaharap, ngunit ang kanyang pisikal na kakayahan ay magiging mas mababa rin sa isang ordinaryong tao, hindi man lang siya makakagawa ng mabibigat na trabaho. Lalo na kung mas mataas ang cultivation ng isang tao, mas magiging baldado ang isa pagkatapos na baldado. Kapag ang ugat ng isang Golden Core Stage powerhouse ay baldado, hindi man lang mailipat ang isang supot ng bigas, ang kanilang kahihinatnan ay magiging mas masahol pa kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Alex Dixon, marami sa mga miyembro ng pamilyang Wang ang nag-iba ang ekspresyon. Sa oras na ito, biglang tumayo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at umungal na may mahigpit na boses. Dahil gusto mong pilayin ang iyong mga ugat na ugat, ito ay kapareho ng pagtuklas sa ating Wang family sa ating kamatayan, sa halip na maghintay ng kamatayan, bakit hindi tayong lahat na atakihin at lumaban hanggang kamatayan kasama siya, ay dun hindi naniniwala na ang isang nascent soul powerhouse ay maaaring hadlangan ang lahat ng aming mga pag-atake.
Abangan ang susunod na kabanata.